Ako si Sheikh Khalid bin Zayed Al Maktoum, 28 taong gulang na Crown Prince ng Dubai, ang taong tinatawag ng kanluran bilang gintong prinsipe ng disyerto. Sa paningin ko, ang Dubai ay paraiso sa lupa. Ang mga skyscraper na abot langit, ang neon lights na mas maliwanag pa sa buwan, mga Lamborghini na tumatakbo sa Wacho Lane na kalsada, at Michelin star na kainan na naghahain ng Wagyu beef at caviar gabi-gabi. Palagi kong iniisip na walang mabibili ang pera sa mundong ito at walang lugar na mas perpekto kaysa sa aking tinubuang bayan hanggang sa umaga na ang aking pribadong jet ay nagkaroon ng problema habang nasa himpapawid. Ang kapitan ay nagpahayag ng may kaba, kamahalan, may problema sa sistema ng gasolina. Kailangan nating mag-emergency landing sa pinakamalapit na paliparan. Sumimangot ako. Saan ang pinakamalapit? Ninoy Aquino International Airport, Maynila, Pilipinas po. Pilipinas? Halos matawa ako. Isang bansang nakikita ko lang sa murang tourist ads, mga massage parlor sa tabi ng kalsada, at mga larawan ng mga motorsiklo na sumisingit sa traffic. Tiningnan ko ang aking pribadong kalihim. Wala ba tayong ibang pagpipilian? Umiling siya. Wala po, kamahalan. Makalipas ang 40 minuto, ligtas na lumapag ang aking eroplano sa runway na puno ng orange na liwanag ng dapit hapon. Bumulong ako sa sarili, kailangan kong magpalipas ng gabi dito at bumalik sa Dubai bukas ng umaga, hindi magtatagal. Ngunit mula sa sandaling bumukas ang pinto ng eroplano, nagsimulang magbago ang lahat. Ang mainit at maalinsangang hangin ay humampas sa aking mukha na parang basang tuwalya. Isang kakaibang mabangong amoy ang bumalot sa paligid, hindi ito mahal na pabango, kundi amoy ng inihaw na baboy sa uling na may halong pampalasa na hindi ko matukoy. Bahagya akong sumimangot, ngunit naisip ko, ayos lang, isang gabi lang naman. Isang grupo ng mga opisyal ng paliparan ang nakapila. Isang lalaking Pilipino na nakasuot ng maitim na asul na suit ang humakbang palapit, yumuko ng bahagya at nagsalita sa malinis na accent ng Dubai Arabic, "Assalamu alaikum, kamahalan Khalid bin Zayed. Maligayang pagdating sa Pilipinas po." Nagulat ako. Isang formal at tamang Arabe na royal protocol ang ginamit niya, na naririnig ko lang sa palasyo. Tinitigan ko siya. "Sino ka?" "Ako po si Dante. Naging kalihim po ako sa Embahada ng Pilipinas sa Dubai sa loob ng 7 taon. Ngayon po ay tumanggap ako ng espesyal na utos na personal na mag-asikaso sa inyo, kamahalan." Hindi ako nagsalita, ngunit nagsimula akong makaramdam ng kakaiba. Ang paliparan na inakala kong luma ay nakakagulat na malinis. Ang marmol na sahig ay makintab at parang salamin. Ang malambot na ginintuang ilaw ay walang ni isang alikabok. Ang mga karatula ay mayroong eleganteng Arabe na sulat. Isang itim at kumikinang na Mercedes limousine ang nakaparada sa tapat ng VIP gate na may bandila ng UAE na buong dangal na nakalagay. Naisip ko pa rin, medyo mas maganda ito kaysa sa inaasahan, ngunit iyon lang. Habang papasok sa syudad, na puno ng matinding traffic ang kalsada, mga motorsiklo na sumisingit sa gitna, mga makukulay na jeepney na humaharang, at mga lumang bus na nagbubuga ng itim na usok. Hindi ko na malayang napabuntong hininga ako. Ano ba ito? Bakit ang gulo? Ngumiti si Dante sa rearview mirror. "Kamahalan, may traffic din sa Dubai, pero dito, magkakakilala ang lahat ng driver. Kapag may aksidente, bababa ang lahat para tumulong nang hindi na kailangan pang maghintay ng pulis." Tumawa ako ng mahina. Pwede mong sabihin iyon sa bata. Ngunit wala pang 10 minuto, isang van sa harap namin ang nasiraan sa gitna ng kalsada. Sa halip na mag-ingay ang mga busina, mabilis na lumabas ang mga driver ng jeepney para tumulong sa pagtulak. Ang driver ng tricycle ay huminto para magbuhat at isang nagtitinda ng buko juice ay nagbigay ng malamig na inumin. Nangyari ang lahat sa loob ng 3 minuto. Ang traffic ay lumuwag ng walang nag-uutos. Tumahimik ako sandali, ngunit naisip ko, isang beses lang sigurong swerte. Ang hotel na inihanda para sa akin ay The Peninsula Manila. Nakatira na ako sa Pen sa Dubai at inakala kong magiging pareho lang. Ngunit nang pumasok ako sa suite, napahinto ako. Ang malaking bintana ay bumukas na nagpapakita ng tanawin ng Pasig River, Manila Bay na iluminado ng milyon-milyong ilaw. Isang hapagkainan ang inihanda, ngunit hindi ito French o Arabe. Ito ay isang malaking handaan ng mga pagkaing Pilipino na may amoy na nagpagutom sa akin nang hindi ko namamalayan. Sumimangot ako. Sino ang nag-utos ng mga ito?
Bahagyang yumuko si Dante. Kamahalan, minsan po ay nabanggit ninyo na hindi pa kayo nakakakain ng pagkaing Pilipino. Kaya naisip ko, gusto kong subukan ninyo kahit minsan. Tiningnan ko ang mga nakahandang pinggan. Sinigang na hipon na matingkad na pula, mabangong kare-karing baka, mainit pang pansit canton na may sariwang hipon, at pork barbecue na inihaw sa mahinang apoy. Tumawa ako. Mga pagkaing kalye ito. Paano kakainin ng isang prinsipe ang mga ito? Ngunit ang amoy ay hindi ko matiis. Kumuha ako ng unang subo ng sinigang na hipon. Ang lasa ay sumabog na parang nuclear bomb sa aking bibig. Maasim, maalat, maanghang, matamis, at mabango ng mga pampalasa na hindi ko pa nalalasahan. Hindi ko namalayang lumuha ako. Kinuha ko ang pangalawa, pangatlo, at pang-apat na subo hanggang sa naubos ko ang mangkok nang hindi inaalis ang tingin. Ngumiti si Dante. Kumusta po, kamahalan? Inilapag ko ang kutsara. Ang boses ko ay malamig pa rin, hindi masama. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong higit pa iyon sa hindi masama. Nang gabing iyon, naubos ko ang lahat ng pagkaing Pilipino sa mesa at napanaginipan ko na nakatayo ako sa gitna ng disyerto, ngunit ang buhangin ay naging gintong dilaw na halo-halo. At tuwing kukuha ako ng buhangin, ito ay nagiging lasa na nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Pagkagising ko, nakaramdam ako ng kakaiba, na parang may magbabago, ngunit hindi ko pa alam kung ano. Iniisip ko pa rin na isang gabi lang ito, ngunit ang Pilipinas ay mananatili sa akin ng napakatagal. Kinaumagahan, nagising ako na masakit ang ulo. Siguro dahil sa sobrang anghang kagabi, na parang manhid na ang dila ko. Tiningnan ko ang telepono. May text mula kay tatay. Darating ang bagong eroplano ng 3 p.m. Umuwi ka na. Nakahinga ako ng maluwag. Makakabalik na ako sa mundo na naiintindihan ko sa loob ng ilang oras. Ngunit bago iyon, pumasok si Dante na may dalang tradisyonal na Barako coffee set. Ang amoy ng matapang na kape na may matamis na condensed milk ay bumalot sa hangin. Sinubukan na po ba ninyo ang iced kapeng Barako, kamahalan? Inangat ko ang tasa at sumipsip ng walang pag-iisip. Matamis, creamy, matapang, mabango ng inihaw na uling. Ininom ko ang buong tasa nang hindi namamalayan. Bakit ang sarap nito? Ang mga salita ay lumabas nang hindi sinasadya. Ngumiti si Dante, dahil po ang mga Pilipino ay nagmamalasakit sa bawat detalye. Kahit sa isang tasa lang ng kape, agad akong nagpalit ng usapan. 3:30 p.m. Aalis na ako. Tumango si Dante, ngunit mahina siyang nagsalita. Ngunit kamahalan, libre po ba kayo ngayong umaga? May gustong mag-imbita sa inyo na makita ang isang bagay, isang oras lang po. Sumimangot ako. Ano ang makikita? Quiapo Market po. Minsan po ay nabanggit ninyo na walang ganoong klaseng pamilihan sa Dubai, kaya gusto kong makita ninyo ng personal. Tumawa ako. Quiapo Market? Napakaluma pakinggan. Ngunit sa loob-loob ko, gusto ko ring malaman kung gaano ito kaluma. Pumayag ako. Nang hindi ko alam na pumapasok ako sa bitag ng Pilipinas. Makalipas ang isang oras, nakatayo ako sa isang maliit na jeepney. Ang mainit na hangin ay humahampas sa aking mukha. Ang kalsada, pamilihan ay puno ng lahat ng uri ng nagtitinda. Ang amoy ng mami, biko, hinog na durian, at usok ng inihaw na baboy. Instinctively, itinaas ko ang braso ko para takpan ang ilong ko. Anong amoy ito? Napakagulo. Ngunit isang matandang babae sa tabi ko ay nag-abot sa akin ng isang maliit na mangkok. Tikman mo anak, sariwang kutsinta na may latik. Tiningnan ko ang puting kutsinta na may maitim na latik, na parang marumi sa aking paningin, ngunit ang amoy ay hindi ko matiis. Kinuha ko ang unang subo. Malamig, tamang-tama ang tamis, mabango ng totoong gata, at malutong na kanin. Hindi ko namalayang napapikit ako. Hindi ito ang star na ice cream na nakasanayan ko, ngunit may buhay ito. Naubos ko ang buong mangkok sa loob ng 10 segundo. Ngumiti ang babae. Masarap ba anak? Tumango ako nang hindi nagsasalita. Nagpatuloy ang paglalakbay. Nagsimula kong mapansin ang mga bagay na hindi ko inakalang totoo. Lahat ng nagtitinda ay ngumingiti sa isa't isa. Kahit na nagpapaligsahan sila sa pagbebenta, hindi sila nag-aaway. May isang maliit na bata na kumakain ng halo-halo sa upuan. Ang nagtitinda sa tabi ay lumapit at nagtanong, "Busog ka na ba? Anak? Gusto mo pa?" Walang nagmamalasakit kung ako ay isang prinsipe o hindi. Lahat ay tinatrato ako bilang isang ordinaryong tao at nakakagulat na nakaramdam ako ng ginhawa, ngunit nanatili akong mayabang.
Ang ganitong uri ng pamilihan ay hindi kailanman magaganap sa Dubai. Marumi, walang sistema. Hindi nakipagtalo si Dante. Hininto lang niya ang sasakyan sa isang pantalan at itinuro ang isang lumang karatula na kahoy na nagsasabing pamilihan ng Quiapo, nag-operate mula pa noong panahon ng Espanyol, 1800s. Napanganga ako. Ang pamilihang ito ay mahigit 100 taong gulang na at buhay pa rin. Pabalik sa hotel, nagsimula akong mainis. Kinuha ko ang telepono at nag-search ng mga pagkaing Pilipino. Ang mga resulta ay 15 plus Michelin star na kainan sa Maynila. Mga Pilipinong kainan na kabilang sa top 50 sa mundo. Milyon-milyong video clip ng mga dayuhan na umiiyak habang kumakain ng sinigang. Agad kong pinatay ang telepono. Puro kalokohan. Ang inakala kong simpleng paglalakbay ay biglang nagbago. Nagring ang telepono ko. Si tatay. Khalid, anak, may malaking problema. Sumimangot ako. Ano po? Ang World Food Gala sa Paris, sa loob ng 3 araw. Kailangan mong maging kinatawan ko. Ang tema ay pagkain ng kinabukasan at napili ang Dubai na mag-host ng susunod na taon. Kung magkakamali tayo sa pagkakataong ito, aagawin ito ng Japan at Singapore. Tumawa ako. Walang problema tatay. Ipapaayos ko sa aming 3-star Michelin chef. Ngunit tumahimik siya sandali. Hindi lang iyon. Ang final round ay pagluluto gamit ang lokal na sangkap ng bawat bansa. Gusto ng komite na makita ang sinseridad, hindi lang ang karangyaan. Kung matalo tayo, mapapahiya ang Dubai sa buong mundo. Nanatili akong kumpiyansa. Ipapaayos ko sa French chef, ngunit nagbuntong hininga si tatay. Anak, noong nakaraang taon, natalo ang Singapore dahil sa sobrang karangyaan ng pagkain. Sabi ng komite, walang kaluluwa. Ngayong taon, gusto nilang makita ang isang kuwento, hindi lang ang lasa. Tumahimik ako at sinabi ni tatay ang pangungusap na nagpalamig sa akin. May bulong-bulungan na ang Pilipinas ay nagpadala ng chef mula sa karinderiya para lumaban. Tumawa ako ng malakas. Ang karinderiya ay lalaban sa amin? Ngunit sa loob-loob ko, nakaramdam ako ng lamig. Narinig ni Dante na nakatayo sa tabi ko, ang lahat. Mahina siyang nagsalita. Kamahalan, kung gugustuhin ninyo, may kilala akong makakapagpakita sa inyo ng totoong bagay. Tiningnan ko siya at hindi ko na malayang nagsalita ako. Dalhin mo ako. Hindi ko pa alam na ang maikling pangungusap na iyon ay magbabago sa aking buhay magpakailanman. Nang gabing iyon, nagsuot ako ng simpleng itim na t-shirt, jeans at baseball cap na nakatakip sa aking mukha. Dinala ako ni Dante sa isang lumang jeepney na patungo sa Binondo. At iyon ang unang pagkakataon na pumasok ako sa ibang mundo ng Maynila. Isang mundo na walang skyscraper, walang Lamborghini, ngunit puno ng pink na neon lights, amoy ng inihaw na pagkain at malakas na tawanan ng mga tao. Iniisip ko pa rin na mamamasyal lang ako, ngunit ang Pilipinas ay tatalunin ako ng walang balikan. Huminto ang jeepney sa harap ng isang maliit na kainan ng Pares sa Binondo. Ang pulang neon sign ay kumikislap ng pangalan na Aling Nena. Tiningnan ko ang paligid. Napuno ng mga tao, halos hindi ka na makatayo. Ang nagtitinda ay nakasuot ng lumang sleeveless shirt na may apron na may mantsa ng sarsa. Sumimangot ako. Bakit tayo nandito? Mahinang sagot ni Dante, dahil ang karinderiya na ito ay nagkamit ng Michelin star noong nakaraang taon. Kamahalan. Tumawa ako ng malakas. Michelin star sa karinderiya. Ngunit bago ako matapos, narinig ko ang boses ni Aling Nena. Anak, ano ang gusto mong kainin? Nagulat ako. Ang boses na iyon ay hindi sigaw ng nagtitinda, kundi malambing na boses ng ate na nagtatanong sa kapatid. Yumuko si Dante. Isang malaking pares po, Aling Nena. Sasabihin ko sanang tumanggi ako. Ngunit ang amoy ng sabaw na umakyat ay nagpanganga sa akin. Napakabango na inutusan ng aking utak ang aking bibig na kumuha ng kutsara. Manipis na noodle, malambot na shredded beef na natutunaw sa bibig, ang sabaw ay malapot ngunit hindi masyadong maalat, malutong na garlic at fried spring onion at may kaunting sili na nag-aapoy. Kinain ko ang unang subo at huminga. Sa pangalawang subo, lumuha ako. Sa pangatlo, inalis ko ang cup ko nang hindi namamalayan. Naubos ko ang buong mangkok sa loob ng 3 minuto nang walang pakialam sa mga taong nakatingin. Ngumiti ng malaki si Aling Nena. Masarap ba anak? Hindi ako makapagsalita, tumango lang ako ng malakas. Tumawa si Aling Nena. Taga Dubai ka, di ba? Unang beses mo?
Nagulat ako. Paano niyo po nalaman? Ganyan ang mukha. Napakaputi. Arabo ka siguro. Pero dahil mahilig kang kumain ng maanghang, gusto mo na ang Pinoy, di ba? Namula ang mukha ko. Nang gabing iyon, dinala ako ni Dante sa buong Binondo. Roasted duck na may crispy skin, sizzling taho, pansit luglog na may malalaking seafood, bibingka na may sariwang hipon, lahat ay ginawa sa kamay, sa malakas na apoy, at sa puso. Kumain ako hanggang sa halos pumutok ang tiyan ko, ngunit gusto ko pa. Pauwi sa hotel, nagtanong ako kay Dante na nanginginig ang boses. Bakit ang sarap ng street food? Mahinang sagot ni Dante. Dahil naniniwala ang mga Pilipino na ang masarap na pagkain ay dapat maging masaya ang kakain bago siya mabusog, kamahalan. Tumahimik ako sa buong daan. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang telepono at tiningnan ang impormasyon tungkol sa kompetisyon sa Paris. Ang komite ngayong taon ay may 3 world-class chef. Isa sa kanila ay si Chef Jeff, isang sikat na Michelin star chef mula sa isang karinderya sa Maynila. Ang larawan na lumabas ay si Aling Nena, na pinagkainan ko ng mami kanina. Nagulat ako at tumayo mula sa kama at agad na nag-text kay tatay. Tatay, gusto ko pong manatili ng 3 araw pa. Agad siyang sumagot. Bakit? Nag-type ako na nanginginig ang mga daliri. Kailangan ko pong matuto ng isang bagay na wala sa Dubai. Kinaumagahan, kinansel ako ang aking flight ticket at tinawagan si Dante. Dalhin mo ako ulit kay Aling Nena. Nagtanong si Dante, ano po ang gagawin ninyo, kamahalan? Huminga ako ng malalim. Hihilingin ko kay Aling Nena na turuan akong magluto ng pagkaing Pilipino. Kung matatalo ako sa kompetisyon sa Paris, mapapahiya ang Dubai. Ngunit kung mananalo ako gamit ang pagkaing kalye ng Pilipinas, maaalala ng mundo na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa presyo, kundi sa lasa na nagpapabilis ng tibok ng puso. Ngumiti ng malaki si Dante. Opo, kamahalan. Naghihintay po si Aling Nena. Ako ay isang prinsipe pa rin ng Dubai, ngunit sa loob-loob ko, alam kong ang disyerto na dating tigang ay makakatagpo ng ulan sa unang pagkakataon sa buhay ko, at ang pangalan ng ulan na iyon ay Pilipinas. Sa ikatlong umaga ko sa Pilipinas, nagising ako ng 5 a.m. Nagsuot ako ng lumang gray t-shirt, shorts, at itim na rubber slippers. Walang Rolex watch, walang mamahaling salamin, walang bodyguard. Mayroon lang akong isang apron na ibinato sa akin ni Aling Nena kagabi. Kung gusto mong matuto, kailangan mong kumilos. Huwag kang tumayo lang at manood, anak. Nakatayo ako na nakatulala sa harap ng isang malaking kaldero ng sinigang na kumukulo. Sumigaw si Aling Nena. Haluin mo ng dahan-dahan ang sabaw. Huwag mong lakasan na parang nagpapalo ka ng Wagyu beef. Nagmadali ako sa paghahalo ng mainit na sabaw. Ang bula ay tumalsik sa aking braso. Nagngit-ngit ako, ngunit hindi ko namalayang nakangiti ako dahil ang amoy ng sampalok, sibuyas at luya ay nagpapabilis ng tibok ng aking puso. Makalipas ang 3 oras, nakatayo ako na namumutla sa harap ng kawali na nagpiprito ng tortang talong. Ang unang itlog ay nasunog at naging uling. Tumawa ng malakas si Aling Nena. Prinsipe ka ba o charcoal burner? Namula ang mukha ko, ngunit tumawa rin ako. Hindi pa ako napagsalitaan ng ganito sa buong buhay ko, ngunit kakaiba, nakakatuwa. Nang hapong iyon, dinala ako ni Aling Nena sa Dampa, ang pinakamalaking pamilihan ng isda sa Pilipinas. Ang amoy ng isda ay bumalot sa hangin. Akala ko, masusuka ako, ngunit naglakad si Aling Nena nang may ginhawa. Ang masarap na pagkain ay nagsisimula sa sariwang sangkap. Pumili ka ng sarili mong hipon, anak. Sumunod ako na may kunot noo. Ang malalaking hipon ay gumagalaw sa basket. Inabot ko ang kamay ko para hawakan. At nakagat ako sa daliri hanggang sa nagdugo. Tumawa si Aling Nena hanggang sa lumuha. Matatapang ang hipon dito. Kung hindi ka mangangahas na makagat, huwag kang umasa na makukuha mo ang lasa. Nagngit-ngit ako at kinuha ang bagong hipon. Sa pagkakataong ito, tama ang paghawak ko. Dumugo ang kamay ko, ngunit ngumiti ako ng malaki. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, nakaramdam ako ng panalo. Nang gabing iyon, bumalik kami sa karinderya. Naghugas ako ng hipon, gulay at naghiwa ng sibuyas gamit ang sarili kong kamay. Ang kamay na dating humahawak lang ng crystal champagne glass ay puno ngayon ng galos at mantsa ng bagoong, ngunit hindi pa ako nakaramdam ng ganito kayaman. Nang gabing iyon, nagluto ako ng unang mangkok ng sinigang na hipon sa sarili kong paraan.
Tinikman ni Aling Nena at tumahimik ng 3 segundo at sinabi, "Medyo maalat pa pero may kaluluwa na anak." Hindi ko na malayang lumuha ako. Kinabukasan, dinala ako ni Aling Nena sa Lola Sining, 75 taong gulang, ang may-ari ng lumang resipe ng kinilaw na nakatanggap ng parangal mula sa Reyna Presidente. Nakatira si Lola sa isang lumang bahay na kahoy sa tabi ng Ilog Pasig. Walang air conditioner ang bahay, ngunit malamig dahil sa natural na hangin. Iniabot sa akin ni Lola ang isang mortar at pestle. "Gawin mo ang kinilaw na ito para tikman ko, anak na prinsipe." Tumayo ako at nagdikdik ng hirap. Tumalsik ang papaya, isda, lumipad ang sili at bagoong. Patuloy na naguutos si Lola ng mahina, "Dahan-dahan. Huwag mong hampasin na parang kalaban mo." Pinawisan ako, ngunit tumawa ako ng malakas. Sa huli, tinikman ni Lola at ngumiti ng malaki. Tamang-tama ang anghang, maasim, matamis at maalat. Kumpleto ang lasa, anak. At niyakap ako ni Lola ng mahigpit. Ang prinsipe na hindi pa kailanman nayakap ng ganito ay nakatayo ng matigas, ngunit ang aking dibdib ay uminit. Nang gabing iyon, mag-isa akong bumalik sa hotel. Sumakay ako sa bus line 79, nasiksikan ng mga tao, halos hindi ako makahinga, ngunit nakangiti ako. Dahil sa tabi ko, may isang maliit na bata na nag-abot sa akin ng maasim na candy. "Kuya, kainin mo para pampatanggal ang hang." Kinuha ko ito at tumawa. Ngunit nang gabing iyon din, dumating ang masamang balita. Isang tawag mula sa Dubai. Tumawag ang kalihim ni tatay na nanginginig ang boses. "Kamahalan, ang ating head chef ay biglang nagkasakit. Sabi ng doktor, kailangan niyang magpahinga ng hindi bababa sa 2 linggo. Ngayon, wala tayong sinumang makakagawa ng world-class na pagkaing Arabe sa oras para sa kompetisyon sa Paris." Nagulat ako at narinig ko ang boses ni tatay. "Khalid, kung matalo tayo sa pagkakataong ito, aagawin ng Japan ang hosting sa susunod na taon at pagtatawanan ang Dubai sa buong mundo. Kailangan mong maghanap ng paraan." Tumahimik ako ng matagal at nagsalita ako ng may katatagan sa unang pagkakataon sa buhay ko. "Mayroon akong paraan, tatay. Ako ang magdadala ng pagkaing Pilipino para lumaban." Tumahimik ang kabilang linya. Pagkatapos ay nagtanong si tatay na nanginginig ang boses. "Sigurado ka ba?" Tumingin ako sa labas ng bintana at nakita ang mga ilaw ng Maynila na nagniningning. "Sigurado po, dahil ipapakita ko sa mundo na ang kadakilaan ay wala sa matataas na gusali o pera, kundi sa lasa na kayang magpaiyak sa mga tao." Ibinaba ko ang telepono at agad na tinawagan si Aling Nena. "Aling Nena, gusto ko po ang resipe na may pinakamalaking kwento. Dadalhin ko po ito sa Paris." Tumawa ng malakas si Aling Nena kaya nag-vibrate ang telepono. "Sige, anak na prinsipe. Bukas ng 4 a.m. makikita mo ako sa palengke. Gagawin namin ang sinigang na hipon na may gata na resipe ng Reyna na hindi pa nakikita ng sinuman." Ngumiti ako ng malaki at natulog ng puno ng panaginip tungkol sa amoy ng sampalok at tawanan ng mga Pilipino. Hindi ko pa alam na sa loob ng 3 araw, ang buong mundo ay babaliktarin dahil ang prinsipe mula sa disyerto na dating minamaliit ang street food ay magdadala ng kaldero ng sinigang sa world stage at magpapaluha sa lahat ng nasa silid na iyon. Tiga-tiga pulo nakatayo ako sa gitna ng Dampa Market ulit. Sa pagkakataong ito, hindi ako turista, kundi isang apprentice na may hawak na basket. Nakatayo si Aling Nena na naghihintay, kasama si Lola Sining at si Mang Boy, ang may-ari ng lumang resipe ng bagoong na isda. Tumawa silang tatlo nang makita ako. "Namumutla ka na parang multo. Takot na matalo, prinsipe?" Ngumiti ako ng matamlay. "Opo, natatakot akong mapahiya kayo." Pinalo ni Mang Boy ang balikat ko. "Ang pagkain ay hindi kailanman nagpapahiya. Sinasabi lang nito ang totoo kung gaano kamahal ang nagluto. Bumili kami ng mga bagay nang wala sa sarili. Malalaking hipon, sariwang niyog na kinayod mula sa puno na kinuha kaninang umaga, lahat ng uri ng halamang gamot na hindi ko alam ang pangalan." Habang pauwi, sinabi ni Aling Nena na ang resipe na ito ay dating inihandog sa Reyna noong 30 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi pa namin ito inilalabas sa publiko. Ngayon, ilalabas natin ito sa unang pagkakataon sa stage sa Paris. Tumahimik ako sa loob ng sasakyan. Pakiramdam ko ay dinadala ko ang dangal ng buong bansa sa aking balikat. Makalipas ang 2 araw, sumakay ako ng eroplano papuntang Paris na may dalang malaking icebox. Sa loob nito, ang hipon ay nakabalot sa isang pulang panyo. Sinabi lang sa akin ni Aling Nena sa paliparan,
Tandaan, ang apoy ay dapat malakas, ngunit ang puso ay dapat kalmado. Sa araw ng kompetisyon, ang malaking hall ng Ritz Paris, ang amoy ng Chanel pabango ay hinaluan ng amoy ng Wagyu beef mula sa Japanese team. Lahat ng team ay nakasuot ng malinis na puting chef uniform. Naglakad ako na nakasuot ng simpleng puting chef uniform, ngunit may nakatali akong pulang panyo sa aking baywang. Bumulong ang isang hurado. Ito ba ang kinatawan ng Dubai o ng Pilipinas? Ngumiti ako at hindi sumagot. Ang unang round ay ang pagpapakita ng concept. Nagpakita ang Japanese team ng Wagyu at itim na truffle sa isang glass dome na may usok ng cherry wood. Nagpakita ang Singapore team ng foie gras at goji berry sa béarnaise sauce. Turn ko na. Dinala ko ang nag-iisang malaking kaldero sa stage. Binuksan ko ang takip. Agad na lumabas ang amoy ng sinigang na hipon na may gata. Tumahimik ang buong silid. Nagsalita ako sa malinaw na Ingles. Ipakikita ko ang isang pagkain na walang presyo sa menu dahil hindi ito ibinebenta bawat pinggan, kundi bilang isang alaala. Ito ang creamy prawn sinigang, ang resipe na dating inihandog sa reyna ng Pilipinas. At ngayon, inihahandog ko ito sa inyong lahat. Tumawa ng mahina ang isang hurado. Ang street food ay lalaban sa Michelin star? Hindi ako sumagot. Nagsimula akong magluto sa harap ng lahat. Malakas ang apoy sa malaking kawali. Ang hipon ay inihagis sa kawali. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang amoy ng sariwang gata na hinaluan ng kinamay na bagoong ay bumalot sa hangin, kaya sabay-sabay na huminga ang lahat ng nasa silid. Inilagay ko ang hiniwang sibuyas, sampalok at luya. Sa huli, nagdagdag ako ng patak ng bagoong ni Mang Boy, ang lihim na resipe. Ang amoy ay bumalot sa silid, kaya napapikit ang isang French hurado at bumulong, "Mon Dieu." Makalipas ang 10 minuto, inilagay ko ang malaking kaldero ng sinigang sa gitna ng mesa ng mga hurado. Walang pilak na pinggan, walang nakakain na bulaklak, walang artificial smoke. Mayroon lang simpleng stainless steel na kutsara at 10 ceramic na mangkok. Kumuha ng subo ang 10 hurado ng sabay-sabay. Sa unang segundo, tahimik. Sa pangalawang segundo, lumuha ang Japanese hurado. Sa pangatlong segundo, tumayo ang 3B-star Michelin French chef at pinalo ang mesa. Ito ang lasa na hinahanap ko sa buong buhay ko. Pumalakpak ng malakas ang buong silid. Ngunit hindi pa ako tapos. Itinaas ko ang aking kamay para manahimik at sinabi ko ang huling pangungusap. Alam ba ninyo kung magkano ang presyo ng pagkaing ito? 40 Philippine pesos bawat hipon. Sa kabuuan, hindi aabot sa 100 PHP. Ngunit ang lasa nito ay mabibili ang puso ng buong mundo. Tumayo ang chairman ng komite at nagpahayag na nanginginig ang boses. Sa susunod na taon, ang Future Food Competition ay gaganapin sa Maynila, Pilipinas. At inaanyayahan namin si Prinsipe Khalid bin Zayed na maging chairman ng pag-oorganisa. Tumayo ang buong silid at pumalakpak. Ako ay nakatayo na nanginginig, lumuluha ng hindi ko namamalayan. Dahil sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi ako nanalo bilang prinsipe ng Dubai, kundi bilang apprentice ni na Aling Nena, Lola Sining at Mang Boy. Nang gabing iyon, tumawag ako kay tatay. Tatay, nanalo ako, pero hindi sa pangalan ng Dubai. Nanalo ako sa pangalan ng Pilipinas. Tumahimik si tatay ng matagal at nagsalita siya sa boses na hindi ko pa narinig kailanman. Anak, ipinagmamalaki kita. Bukas, lilipad ako patungong Maynila para kainin ang sinigang mo. Umiyak ako sa gitna ng kalye sa Paris dahil alam kong ang disyerto na dating tigang ay makakatagpo ng tunay na karagatan ng lasa. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa susunod na umaga, babalik ako sa Maynila para gawin ang isang bagay na mas dakila pa kaysa sa anumang parangal. Kinaumagahan, hindi ako sumakay ng eroplano papuntang Dubai. Kinansela ko ang lahat ng royal appointment at bumili ng one-way ticket patungong Maynila. Habang naghihintay na sumakay sa Charles de Gaulle Airport, binuksan ko ang telepono. Nag-aapoy ang balita sa buong mundo. Thai street food beats Dubai, Tom Yum Pride Who Creed Spicy. Ang clip ko na nagdadala ng kaldero ng sinigang sa stage ay may views na higit sa 100 milyon sa isang gabi. Libu-libong taga-Dubai ang nag-text sa akin. Kamahalan, pinagtaksilan mo ba kami? Bakit mo pinanalunan ang Pilipinas? Napahiya ang Dubai. Binasa ko ito at ngumiti at nag-type ng isang pampublikong mensahe. Hindi ko pinagtaksilan ang Dubai. Dinala ko lang ang Dubai sa katotohanan na matagal na nating nakalimutan.
Ang tunay na kadakilaan ay wala sa pinakamataas na gusali sa mundo, kundi sa lasa na kayang magpaiyak sa buong mundo sa halagang wala pang 100 PHP. Pinatay ko ang telepono at sumakay ng eroplano. Makalipas ang 2 oras, nakatayo ako sa harap ng NAIA ulit. Sa pagkakataong ito, walang limousine na naghihintay. Mayroon lang si Aling Nena, Lola Sining, Mang Boy, at Dante na may hawak na karatulan na nagsasabing, "Maligayang pagdating sa bahay, anak na prinsipe." Tumakbo ako at niyakap silang lahat hanggang sa nahulog ang aking panyo. Pinalo ako ni Aling Nena sa likod. "Huwag kang umiyak na parang bata, magtrabaho na tayo." Makalipas ang 3 araw, nagpahayag ako ng malaking balita sa press conference sa The Peninsula, Manila. Dumating ang media sa buong mundo. Nakatayo ako sa tabi ni Aling Nena na nakasuot pa rin ng sleeveless shirt at apron na may mantsa ng sarsa. Inanunsyo ko na ang Future Food Competition sa susunod na taon ay gaganapin sa Maynila, ngunit hindi sa 5 Star Hotel, kundi sa buong Binondo, Quiapo. Isasara namin ang 3 kilometers ng kalsada para magpaligsahan ang 1,000 street food vendor ng libre at aanyayahan namin ang mga Michelin chef mula sa buong mundo na kumain ng walang bayad. Tumahimik ang silid at sumabog ang malakas na palakpakan. Ngunit hindi pa ako tapos. Niyakap ko si Aling Nena at nagpatuloy at isa pa ang inaanunsyo ko. Magre-resign ako bilang Crown Prince ng Dubai para magtatag ng World Street Food Institute sa Maynila. Gagamitin ko ang aking personal na 300 milyon para magtayo ng eskwelahan sa pagluluto ng street food para sa mga ulila sa buong Asya at gitnang silangan ng libre. Ang pangalan ng institute ay Taste of Hope Academy dahil naniniwala ako na kung ang isang bata ay makakagawa ng masarap na sinigang, hindi na matatakot ang batang iyon sa kahirapan habang buhay. Nagulat ang media. Tumayo ang isang taga-Dubai na reporter at nagtanong na nanginginig ang boses. "Kamahalan, iiwanan ninyo ba talaga ang disyerto?" Ngumiti ako at sumagot sa Tagalog sa unang pagkakataon sa harap ng media. Hindi ako iniwan ng disyerto. Natagpuan ko lang na ang tunay na disyerto ay nasa puso ng mga taong nawalan ng pag-asa at gagamitin ko ang lasa ng Pilipinas para diligan ang disyerto na iyon sa buong mundo. Nang gabing iyon, dinala ko si tatay, nakakadating lang, para kumain sa karinderiya ni Aling Nena. Nakasuot si tatay ng simpleng puting polo shirt, walang royal insignia. Nagbigay si Aling Nena ng malaking mangkok ng pares. Kumuha si tatay ng unang subo at lumuha. "Khalid, ngayon, naiintindihan ko na kung bakit ka umiyak sa Paris." Niyakap ko ng mahigpit si tatay at bumulong. "Hindi ako umiyak dahil sa anghang, tatay. Umiyak ako dahil natuklasan ko lang kung ano ang lasa ng tunay na pag-ibig." Nang gabing iyon, mag-isa akong naglakad pabalik sa hotel. Tiningnan ko ang langit ng Maynila na walang bituin tulad ng disyerto, ngunit nagniningning dahil sa milyon-milyong ilaw. Itinaas ko ang aking kamay sa aking dibdib. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso tuwing naaalala ko ang amoy ng sampalok at luya. Hindi na ako prinsipe ng Dubai. Ako ay anak ni Aling Nena. At iyon ang pinakadakilang titulo sa buhay ko. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa loob ng 6 na buwan, dadalhin ko ang unang ulila mula sa Dubai para magsanay dito. At balang araw, kakain ang disyerto ng sinigang na niluto ng batang iyon. At sa araw na iyon, malalaman ng mundo na ang tunay na milagro ay hindi nangyayari sa palasyo, kundi sa isang kaldero na kumukulo dahil sa pag-ibig. Makalipas ang 6 na buwan, nakatayo ako sa harap ng isang simpleng pintuan na kawayan sa San Mateo, Rizal. Ang karatula na kahoy ay sulat kamay, Taste of Hope Academy. Walang gininto ang bakod, walang skyscraper. Mayroon lang mga puno ng niyog na nakahanay at amoy ng bibingka na nagmumula sa panlabas na kusina. Ngayon ang unang araw ng pagbubukas. 200 ulila mula sa 10 bansa ang nakapila. May isang batang taga-Dubai na nagngangalang Faris, 12 taong gulang, tangent-skinned at malalaki ang mata. May isang batang taga-Myanmar na nagngangalang Minmin na nagtitinda sa kalye simula pa noong 6 na taong gulang. May isang batang taga-Cambodia na nagngangalang Sofa na nawalan ng mga magulang dahil sa digmaan. Itinaas ko ang mikropono. Ang boses ko ay hindi na nanginginig. Ngayon, hindi tayo matututo para maging Michelin chef. Tayo ay matututo para maging tagapagbigay. Sa tuwing gagawa tayo ng masarap na pagkain, bibigyan natin ng busog ang mga taong gutom.
Sa tuwing ngingiti tayo, bibigyan natin ng pag-asa ang mga taong nawalan. Tumahimik ang lahat ng bata. Pagkatapos, itinaas ni Faris ang kamay at nagtanong sa Arabe, "Paano kung hindi masarap ang luto namin?" Ngumiti ako ng malaki. "Kung hindi masarap, kakainin namin ito at magtatawanan. Dahil ang pagkakamali ang pinakamahusay na guro." 7 taon na ang nakakaraan. Nasunog ko ang tortang talong. Tumawa ng malakas ang lahat ng bata. At sa araw na iyon, nagsimula ang aming institute sa tawanan. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Ang aming institute ay nagtapos ng unang batch na 50 bata. Lahat ay nagbukas ng sarili nilang street food stall sa kanilang sariling bansa. Ang stall ni Faris sa Dubai ay tinawag na Sinigang Disyerto. Nagbebenta siya ng mangkok sa halagang 10 dirham, ngunit mahaba ang pila araw-araw kaya kailangang magpa-reserve trebuan ng maaga. Sumulat siya ng karatula sa harap ng stall. "Kung naisip mong walang tubig sa disyerto, tikman mo ang sinigang na ito at iiyak ka." Si Minmin ay bumalik at nagbukas ng stall sa Yangon, Myanmar. Si Sofa ay nagbukas ng Kinilaw stall sa Siem Reap. Bawat buwan, nagpapadala ang lahat ng bata ng bahagi ng pera sa institute. Hindi ito pambayad, kundi para ipasa dahil ang aming filosofiya ay hindi tayo ipinanganak para mag-ipon, kundi para ipasa ang taste of hope. Isang gabi, nakatayo ako sa harap ng panlabas na kusina. Nakaupo sina Aling Nena, Lola Sining at Mang Boy para kumain kasama ako tulad ng dati. Nagbigay si Aling Nena ng mangkok ng sinigang na niluto ng mga bata. Ang sinigang na ginawa ng batang taga-Dubai ngayon ay tamang-tama ang asim, anghang, tamis at alat, anak. Ngumiti ako ng malaki. Mas magaling kaysa sa ginawa ng prinsipeng ito noong una, di ba, Aling Nena? Tumawa sila ng malakas. Pagkatapos, mahinang nagsalita si Lola Sining. "Alam mo ba, anak? Noong una kong makita ang mayabang na prinsipe na pumasok sa karinderya ko, naisip ko, hindi magtatagal ang batang ito ng 3 araw. Pero sa huli, nagtayo ang prinsipe ng bahay para sa mga ulila. Yumuko ako. Ang luha ay tumulo sa aking mangkok ng sinigang. Salamat po at hindi ninyo ako pinalayas noon." Itinaas ni Mang Boy ang baso ng lambanog. Para sa Pilipinas at para sa prinsipe na nag-iwan ng korona para magsuot ng apron. Nag-toast kami ng malakas. Nang gabing iyon, mag-isa akong lumabas at umupo sa tabi ng kanal. Tiningnan ko ang langit. Kinuha ko ang telepono at tumawag kay tatay. "Tatay, napakasaya ko." Tumawa ng mahina si tatay. "Alam ko, dahil tuwing nakikita ko ang balita, mas malawak ang ngiti mo kaysa noong nasa palasyo ka." Ibinaba ko ang telepono at tumingala sa langit. Naintindihan ko na ang tunay na universal truth ay, ang tunay na kadakilaan ay hindi ang magkaroon ng lahat, kundi ang handang mawala ang lahat upang ang iba ay magkaroon ng sapat. At itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na sapat ay may lasa na maasim, maalat, maanghang, matamis at may tawanan ng mga ulila na masayang kumakain ng halo-halo. Pumikit ako. Narinig ko ang kumukulong tunog ng kaldero mula sa kusina. Ang mga bata na umaawit ng Unity is Strength or Bayan Ko. At ang aking puso na mabilis ang tibok tuwing naaalala ko ang amoy ng sampalok. Hindi na ako bumalik bilang prinsipe. Ngunit ako ay naging ama ng 200 bata. At iyon ang pinakamabigat at pinakamagandang korona sa buhay ko. Ang disyerto ay nakatagpo na ng ulan at ang pangalan ng ulan na iyon ay Pilipinas. Makalipas ang 10 taon, nakatayo ako sa isang mataas na burol sa Dubai habang lumulubog ang araw. Ang gintong disyerto ay nagniningning tulad ng dati. Ngunit sa tabi ko, wala na ang mga bodyguard o royal attendant. Mayroon lang isang tangent-skinned na batang lalaki na malalaki ang mata na nagngangalang Faris, 22 taong gulang. Sa isang kamay, may hawak siyang malaking kaldero ng sinigang at sa kabilang kamay, may hawak siyang isang pulang panyo na kupas na dahil sa tagal ng panahon. "Teacher Khalid, maaari na ba nating simulan ang gala?" Ngumiti ako at tumango. Ngayon ang pagbubukas ng unang Taste of the Desert Festival sa Dubai. Inimbitahan ng gobyerno ng Dubai ang aming Taste of Hope Academy para mag-organisa ng isang malaking event. 1,000 street food stall mula sa Pilipinas ang dinala. Isang replika ng 3 kilometers ng Binondo, Quiapo ang itinayo sa gitna ng disyerto. Ang pink na neon lights ay nagniningning, hinahamon ang mga bituin. Ang hari ng Dubai, ang aking tatay, ay dumating para personal na buksan ang event.
Nakasuot siya ng simpleng puting polo shirt, walang korona. May hawak siyang simpleng stainless steel na kutsara at kumuha ng unang subo ng sinigang na hipon sa harap ng world media. Pumikit siya. Ang luha ay tumulo sa kanyang pisngi. At nagsalita siya na nanginginig ang boses, "Ngayon, alam na natin na ang disyerto ay hindi tigang. Naghihintay lang ito ng lasa na magpapamukadkad sa puso." Tumingin siya sa akin at mahinang nagsalita para marinig ng buong mundo. "Anak, inakala ko na ang pagbibigay sa iyo ng korona ang pinakamahusay na bagay. Ngunit binigyan mo ako ng mas dakilang korona, isang korona na gawa sa apron at luha ng mga ulila." Yumuko ako at lumuha. Nang gabing iyon, ang disyerto ng Dubai ay naging karagatan ng liwanag. Daan-daang libong tao ang pumila para kumain ng pagkaing Pilipino. Walang nagmamalasakit sa mga Lamborghinis na nakaparada. Pumila sila para sa isang mangkok na nagkakahalaga ng 10 dirham. Ang bagong henerasyon ng taga-Dubai ay nakangiti habang nagluluto ng pansit canton. Ang mga babaeng nakasuot ng hijab ay nagluluto ng kinilaw na nag-aapoy. Ang mga lalaking nakasuot ng thobe ay nag-iihaw ng pork barbecue na nagbubuga ng usok. Itinaas ni Faris ang mikropono at nagpahayag. Lahat ng kita mula sa bawat mangkok na ibebenta ngayon ay ipadadala para magtayo ng pangalawang Taste of Hope Academy sa Riyadh, Saudi Arabia. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw hanggang sa dulo ng kalangitan. Hating gabi, naglakad ako at umupo ng mag-isa sa gilid ng sand dune. Umupo si Faris sa tabi ko at mahinang nagtanong, "Teacher, ano po ang pagkakaiba ng disyerto at dagat ng Pilipinas?" Ngumiti ako at sumagot sa pangungusap na laging sinasabi ko sa lahat ng bata. Ang disyerto ay nagtuturo sa atin na ang kadakilaan ay nagmumula sa kawalan. Ngunit ang dagat ng Pilipinas ay nagtuturo sa atin na ang kawalan na iyon ay maaaring mapuno ng lasa at pag-ibig. Kinuha ko ang lumang panyo. Ang panyo na ibinigay sa akin ni Aling Nena noong unang araw. Ito ay kupas na, may sunog, at may mantsa ng bagoong. Ibinuka ko ito at inilagay sa buhangin. Ang hangin ng disyerto ay nagpadala sa panyo na lumipad ng dahan-dahan na parang nagpapaalam. At mahina akong nagsalita sa sarili ko, "Salamat Pilipinas," at nagawa mong umiyak ang disyerto sa unang pagkakataon sa loob ng 1,000 taon. Niyakap ako ng mahigpit ni Faris at bumulong, "Teacher, hindi ko nahahayaang umiyak ang disyerto ng mag-isa. Gagawin ko itong ngumiti araw-araw sa isang mangkok ng sinigang." Niyakap ko ng mahigpit ang batang iyon at umiyak ng may pinakamalaking kaligayahan sa buhay ko. Dahil alam ko na ang tunay na milagro ng Pilipinas ay wala sa lasa sa bibig, kundi sa paggawa na ang puso ng buong mundo ay magkaroon ng puwang para sa pag-asa ulit. Mabilis na lumipas ang 20 taon. Nakatayo ako sa isang kawayang stage sa gitna ng palayan sa San Mateo, Rizal. 58 taong gulang na ako. Puti na ang buhok ko. Kupas na t-shirt, ang parehong lumang panyo na hinugasan hanggang sa manipis na nakatali sa aking baywang. Sa tabi ko, si Faris, 22 taong gulang, ay ang direktor ng Taste of Hope Academy at may isang batang lalaki na mga 10 taong gulang na nakahawak sa aking kamay. Ngayon ang ika-10 anibersaryo ng Institute. Lahat ng mga batang dating ulila ay matatanda na ngayon. Mayroong naging ministro, naging Michelin chef, naging doktor, naging guro. Ngunit lahat ay nagtipon-tipon ulit na nakasuot ng simpleng puting t-shirt. Nakaburda sa dibdib ang salitang anak ni Aling Nena. Itinaas ko ang mikropono sa huling pagkakataon. Ang boses ko ay paos, ngunit malakas. 20 taon na ang nakakaraan. Ako ay isang prinsipe na nag-iisip na umiikot sa akin ang mundo. Ngayon, alam ko na ang mundo ay umiikot sa isang kaldero ng sinigang. Dahil sa kalderong iyon, may kabutihan ng mga Pilipino na hindi kailanman nauubos. Inakala ko na ang kadakilaan ay ang magkaroon ng lahat. Ngunit itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay ang walang matira para sa sarili hanggang sa magkaroon ng lahat ang iba. Huminga ako ng malalim at humarap sa batang lalaki sa tabi ko. "Apo, ngayon, titigil na ako sa pagiging teacher. Babalik na lang ako sa pagiging isang kakain dahil tapos na ang tungkulin ko. Ang tungkulin mo at ng susunod na henerasyon ay ang gawing mas kaunti ang anghang ng mundong ito, ngunit mas maraming pag-ibig." Yumuko ang batang lalaki at nagsalita sa malinaw na boses, "Lolo, nangangako po ako. Hindi ko nahahayaang magutom ang sinuman sa mundong ito.
Lumuhod ako at umiyak na hindi ko pa nagawa sa loob ng 20 taon. Si Aling Nena, na ngayon ay 95 taong gulang at nakaupo sa wheelchair sa harap na hilera, ay itinaas ang kanyang kamay, pinunasan ang luha at sumigaw na paos ang boses, "Hoy, baliw na prinsipe, paano mo ako pinaiyak?" Tumawa ng malakas ang lahat. Habang lumulubog ang araw, dahan-dahan akong bumaba mula sa stage. Sumunod si Faris at ang batang lalaki. Naglakad kaming tatlo patungo sa huling kawayang cottage ng Institute. Ang cottage na tinirhan ko sa loob ng 20 taon. Sa loob, may isang malaking kaldero na nakalagay sa ibabaw ng wood stove. Sa tabi ng kaldero, may lumang karatula na kahoy na sulat kamay ni Aling Nena, 20 taon na ang nakakaraan. Huwag mong huhugasan ang kalderong ito. Dapat ilagay ng nagluto ang kanyang puso dito. Naglagay ako ng apoy. Inilagay ko ang huling hipon na ibinigay ng mga bata. Inilagay ko ang sampalok, luya, at sibuyas na inani ng mga bata. At sa huling sandali, nagdagdag ako ng patak ng bagoong na isda ni Mang Boy, ang orihinal na resipe na iningatan ko sa loob ng 20 taon. Ang amoy ng sinigang ay bumalot sa hangin sa huling pagkakataon. Kumuha ako ng 3 mangkok. Ang una ay para kay Faris. Ang pangalawa ay para sa aking apo. Ang pangatlo ay itinaas ko sa itaas ng aking ulo at ibinuhos sa lupa. Ang mangkok na ito ay inihahandog ko sa Pilipinas na nagpapaiyak sa disyerto sa unang pagkakataon at nagpapangiti sa aking puso sa huling pagkakataon. Ang malamig na hangin ay humihip. Ang amoy ng sinigang ay lumipad kasama ang usok. Pumikit ako. Narinig ko ang tawanan ng mga ulila sa buong mundo na masayang kumakain at ngumiti ako. Dahil alam ko na ang tunay na milagro ng Pilipinas ay hindi ang paggawa na iwan ng prinsipe ang kanyang korona, kundi ang paggawa na ang isang ordinaryong tao ay magsuot ng korona na gawa sa ngiti ng iba. Ako si Sheikh Khalid bin Zayed Al Maktoum. Dati akong prinsipe ng disyerto. Ngayon, ako ay isang matandang lalaki na namatay ng masaya, na may lasa na maasim, maalat, maanghang at matamis sa aking bibig, at pag-ibig na umaapaw sa aking dibdib. Kung tatanungin mo ako kung ano ang Pilipinas, sasagot lang ako. Ang Pilipinas ay ang bahay na ginugol ko ang buong buhay ko sa paghahanap at sa wakas ay natagpuan ko sa isang kaldero ng sinigang na kumukulo dahil sa pag-ibig ng isang buong bansa.